Hello mga kabatang helmet! So ayan, nakauwi na po tayo. Tapos na po tayo pumunta sa iba't ibang barangay po sa Marilao, Bulacan. O diba, parang ang lumanay lang, no? Wala pa ng intro. Pero syempre, today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-epala sinasawsaw namin video gapar. So ito mga kabatang helmet, ito muna po yung speech po ni VP Lenny o ni Atty. Lenny Robredo sa UP Baguio. Graduation yan mga kabatang helmet ha. At ito rin po yung araw na grabe yung pananalanta ni Habagat dahil nga kay Bagyong Karina. Pero grabe din mga kabatang helmet dahil kahit nasa Baguio si VP Lenny, nakikipag-coordinate po siya sa Angat Buhay or Angat Pinas sa mga staff po para doon sa gagawing relief operation and yung pag-activate po organisasyon regarding naman sa pamimigay ng mga hot meals and yung mismong volunteer group po. Grabe talaga. After yung speech niya, bumaba agad si VP Lenny, pabalik po ng Maynila. And kahit po na stranded din siya sa NLEX, still through Zoom, nag-Zoom meeting po sila kung paano yung gagawin po in terms sa relief goods, sa rescue operation, and yung mga kailangan pang i-activate ng mga groups. So ito, panoorin po natin. Maraming salamat po. Maupo po tayong lahat. Dr. Joel Adawe, Chancellor of UP Baguio, Honorable Regent Raul Pagdanganan, Honorable Regent Carl Mark Ramota, Honorable Regent Maria Teresa Alhambra, Attorney Robert Lara, Secretary of the University, my former UP dormmate, and now VP for Academic Affairs, and representative of UP President Angelo Jimenez, Dr. Leo Cubillan, professors emeriti who are with us this afternoon, officials of the UP system, officials of the UP Baguio, administration, faculty and staff, graduates and parents, magandang araw sa inyong lahat. Maulan na hapon sa inyong lahat. Congratulations, Batch 2024. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa napakahalagang yugto ng inyong buhay. Sa nakalipas na mga taon, makailang beses na rin akong naimbitahan sa pagtatapos ng mga iskolar ng bayan. Mula Diliman hanggang sa extension nito sa Clark at Olongapo, mula Manila papuntang Cebu at ngayon nga dito sa Baguio. Sa bawat pagkakataon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng galak, na para bang bahagi ako ng inyong tagumpay. At siguro nga, totoo naman yon. Hindi lang dahil ako ay pinalad din na maging iskolar ng bayan katulad ninyo, kundi dahil ang tagumpay ng bawat isa sa inyo ay maituturing na tagumpay ng sambayanan. Binibigkis kayo ng pinagsikapan niyong sablay sa ating mga kapwa Pilipino na piniling tumaya sa inyong kinabukasan. Karugtong kayo ng pinagsama-sama na mga pangarap para sa isang lipunan na mas maunlad at mas patas. As scholars of our people, you embody our highest aspirations. This is why you were offered the gift of quality education. This privilege is said to be more special because you are from UP Baguio. Marami nagsasabi na iba ang ihip ng hangin dito. Malamig ang simoy at may kasamang kapayapaan sa gitna ng napakaingay na mundo. Dito, mas ramdam ang laya para mag-isip at lumikha. Buhay na buhay ang komunidad. Sa loob man ng mga silid-aralan, sa mga student organizations, o kapag nakikisalamuha kayo sa labas. Sa pirasong ito ng Baguio, nabuo ang napakaraming mga pangarap at mga karanasan na mag-iiwan ng panghabang buhay na mga alaala. Kinakatawan ng inyong campus ang isang mahalagang pahiwatig. Ang paglapit ng dekalidad na edukasyon sa mas malalayong bahagi ng bansa sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Mula sa pinsala ng digmaan, inilaban ng UP alumni dito sa Baguio na muling maitayo ang dating College of Arts and Sciences at inanyayahan ang buong komunidad
na makibahagi sa pagpapayabong dito. Ilang dekada mula noon, itinuring na ang UP Baguio bilang pangunahing tertiary education dito sa Norte. Kanlungan ng pagsasanay sa iba't ibang larangan at tagapangalaga ng kasaysayan at katutubong pagkakakilanlan. But true to our university's systems ties to the nation, learning here in UP Baguio happens beyond the pine-clad hill. Ang pamantasan ay nakatindig dahil at para sa sambayanan. Kaya natuto kayong manindigan para sa komunidad at para sa kapwa. Mula sa pangangalaga ng kalikasan, mga tradisyon at kasaysayan, hanggang sa mas malawak na panawagan para sa pantay-pantay na karapatan. Bahagi na kayo ng pakikipaglaban para sa Pilipinas na ating mga pangarap. Sa mga taon ninyo sa UP, naging mulat kayo sa sanga-sangang hamon ng ating panahon. Milyon-milyong Pilipino ang lubog pa rin sa kahirapan. Maraming komunidad ang nakakaramdam na napapabayaan sila at napag-iiwanan. Nakakapanlumo ang estado ng ating edukasyon. Kulang o sira-sirang gamit at pasilidad, kakarampot na sahod ng mga guro, at kahinaan ng curriculum at mga pulisiya. May isang henerasyon ng Pilipino na nalimitahan na ang potensyal at kakayahan dahil sa matinding gutom at stunting. Ang mahuhusay nating healthcare professionals, pinipiling lisanin ang bansa para sa mas magandang oportunidad. Hindi pa rin natin nasisingil ang mga nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng ating bayan. Mailap ang hustisya para sa mga salat sa buhay. Marami sa ating mga kababayan ang napaikot na rin ng tumitinding operasyon ng disinformation na bumago sa kanilang pagtingin sa mundo, lalo na sa ating kasaysayan. Hindi natin maikukubli ang masakit na katotohanan. Nagiging manhid na ang marami sa ating mga kababayan. Dahil paulit-ulit silang binigo ng sistema. Kaya lulunukin na lang nila ang pagbibigay ng patong at lagay. Pilit hahanap ng masisingitan sa mahahabang pila at iindahin ang habang buhay na utang na loob para sa limos ng makapangyarihan. Pilit nilang iniiwas ang tingin sa kawalan ng hustisya. Niyayakap ang mga abusado at korap sa pag-asang dito man lang ay may mapapala sila. Sa harap ng mga hamon na ito, maaaring lumamlam ang alab ng paninindigan sa puso ninyo. May mga tao, lugar at oras na halos kukumbinsi sa inyo na talikuran ang iba. Marahil maiisip nyo minsan, nakakapagod naman manindigan. Baka mas mabuti, manahimik na lang ako. We know you have high aspirations for your future. Excellent as you all are, we root for your successes and for the fulfillment of your dreams. But we also keep faith that in working towards the direction of your dreams, you will never forget what it means to have a UP education, to live with honor and excellence, offering your heart to the Filipino every single day. Bilang mga iskolar ng bayan, itinanim sa ating edukasyon ang dangal at husay. At sa dalawang ito, mas mabigat ang panawagan ng dangal. Sa pinakamahihirap na mga sandali, lalo na yung hinaharap natin bilang isang bansa, tayong mga produkto ng Universidad ng Pilipinas ay tinatawag na tumindig sa unahan, makipagkapit-bisig at maging boses ng ating mga kababayan. Dito nagkakaroon ng kabuluhan ang dangal at husay. Higit pa sa galing sa mga napili ninyong larangan, ang tunay na atas sa inyo, palaging lumingon sa mga kababayang nangangailangan.
Bigyan ng puwang sa inyong buhay ang pakikipaglaban para mapunan ang mga kulang at maitama ang mga kamalian. Iangat ang ating kapwa at maging sandigan nila sa unti-unting pag-abot sa lipunan na ating inaasam. Tumaya sa inyo ang sambayanang Pilipino. At bilang sukli, tinatawag kayo na habang buhay na magbalik tanaw sa kabutihang loob na ito sa pamamagitan ng tapat at mahusay na paglilingkod. Higit pa rito, na mananatilo kayong mulat at anumang landas ang inyong tahakin, magiging aktibo kayo sa unti-unting pag-ayos ng sistemang nagpapahirap sa mga kababayan natin. Na lagit-lagi, pipiliin at mamahalin ninyo ang sambayanan, lalo na sa mga sandaling pinakamahirap itong panindigan. Inihanda kayo ng UP para sa habang buhay na tungkulin na ito. Alam kong hindi nyo bibiguin ang sambayanang Pilipino. Muli, congratulations, Batch 2024. Mabuhay ang Iskolar ng Bayan. O diba mga kabatang helmet, sa mga naghahanap kay Atty. Leni Robredo, ayan lang naman po ang mga ginagawa ni VP Leni, no? Grabe, hindi naging hadlang sa kanya yung mga speaking engagement niya para tumulong pa rin sa ating mga kababayan. Talagang ano lang yan mga kabatang helmet, coordination and collaboration, at talagang super papasalamat tayo sa lahat ng staff, ng team, ng Angat Buhay or Angat Pinas, INC, dahil sa kanila po talagang na-activate lahat ng mga grupo, nagtulong-tulong, nagkaroon ng bayanihan. Kaya, ay nako, yung iba dyan na ang daming mga dahilan, sabi nga nila, no, pag ayaw, ang daming dahilan, pag gusto, talagang meron talaga tayong mararating. O, ayan na mga kabata helmet. Isa lang yan sa mga resibo natin, lalo sa mga naghahanap kay VP Leni. Kahit po isang private citizen na po si Atty. Leni Robredo, hinahanap pa rin siya. Bakit kaya hindi nila hanapin yung mga nakaupo? Asa na ba talaga yung mga nakaupo?